So naman sa mga kapatid nating commuter, may sanib puwersa at malawakang tigil pasada ulit ang transport groups na Piston at Manibela simula ngayong Martes. At para nga sa update, live mula sa Philcoa sa Quezon City, may express report si Mon Gualvez. Mon, sino-sino pa ba ang nakiisa sa transport strike dyan? Yes, Nikki, hindi lamang transport group ang nanguna sa panibagong kilos protesta ngayong araw, kaugnay pa rin sa nararanasang krisis sa langis sa bansa. Bukod kasi sa grupong Manibela at Piston, sumugod din dito sa Philcoa ang iba't ibang sektor para sumali sa strike. Inokupa na ng mga ralista ang isang lane sa Commonwealth Avenue para lang ikalampag ang kanilang pagkadismaya sa tugon ng pamahalaan pagdating sa epekto ng mataas pa ring presyo ng produktong petrolyo. Kahit kasi may malawakang rollback ngayong araw, gate ng mga nagsagawa ng protestang bayan, hindi naman ito sapat. Mataas pa rin daw ang gastusin at kaunti pa rin ang nauuwing kita ng mga tsuper. Panawagan pa rin nila alisin ang value-added tax at excise tax pagdating sa diesel at gasolina para mas maramdaman daw ang pagbaba ng presyo nito. Tingin nga ng grupong Manibela, kung pagbabasehan ng presyuhan sa world market, dapat nasa 75 pesos na lamang ang kada litro ng diesel ngayong linggo. Kaya panawagan nila, bumaba na raw sa pwesto si Energy Secretary Sharon Garin. Ang grupong Piston naman nananawagang bawiin na dapat ng pamahalaan yung mga oil assets gaya ng Petron Corporation at Malampaya Gas Field para mas magkaroon daw ng kontrol pagdating sa presyuhan ng langis. Nakiisa rin sa rally ang grupo ng mga kababaihan, kabataan, manggagawa at mahihirap. Kinundin na rin nila ang patuloy na balikatan exercises na ginagawa sa bansa katuwang ang Estados Unidos. Pangamba kasi ng grupong bayan, posibleng madamay ang Pilipinas sa nagpapatuloy na giyera sa Middle East. Tingin nila, hindi sapat na manahimik lang daw ang administrasyon sa nangyayaring sigalot sa gitnang silangan na siyang punot dulo ng krisis sa langis. Nikki, sa mga oras na ito, mabilis na nagsi-pack up or nag-alisan na yung mga nagsasagawa ng protestang bayan or kilos protesta dito sa may bahagi ng Philcoa. Ang ilan lumipat sa iba pang strike centers ng protestang bayan na nagpapatuloy pa sa mga oras na ito, habang yung grupong Manibela naman nagsabi na itutuloy pa rin doon nila yung 3 araw na panibagong transport strike at tigil pasada ng kanilang hanay. Ang sabi ng mga nakilahok sa rally, patikim pa lamang daw itong kanilang mga pagkilos sa ginagawa hanggang dumating yung Mayo 1 kung saan mas malawakang pagkilos daw ang aasahan doon hanggat dito nila nakikita yung tamang pagtugon ng pamahalaan dito sa problema sa langis ng bansa. Nikki. Mon, nabanggit mo kanina hanggang Mayo 1. Hanggang kailan ba itong mismong transport strike na ito? Kahit pa alam natin na sa Mayo 1 nga daw yung malawakan talaga yung malaking transport strike. Yung grupong Manibela, Nikki, nagsabi sila na starting today, meron na naman silang 3 araw na transport strike na may kasama na nga rin yung tigil pasada. At yung sinasabi namang protestang bayan ng grupong Piston at iba pang mga sektor, aasahan daw na may mga schedule sila hanggang May 1. So technically, yung pinakatigil pasada talaga will just last until yung 3 days nga ng grupong Manibela alone. Pero yung ibang grupo na sa kanilang sinasabi na sumali daw sana sa kanilang pagtitigil pasada rin, wala pang katiyakan. Nikki. At mabilis na sagot na lang, no? Ano bang mga ruta ang apektado? Dito sa grupong Manibela, Nikki, meron sila iba't ibang ruta na parang apektado. So kumbaga technically yung grupong Manibela lamang talaga ang apektado or yung pinaka mga mananakay nito talagang magkakaroon ng difference sa pagsakay at availability ng mga jeepneys. Karamihan dyan. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.